Bitin talaga, bitin. Wala, karga na to. What is up, bro? Sorky here, and again we are back with another video. Yes, we are back. So for today's video, labas lang tayo. Medyo matagal-tagal tayo hindi nakapagmotor. So kita nyo naman, medyo madumi yung motor ngayon eh. Pero ngayon lang natin magagamit to talaga, since nakabit yung Brembo na high pure tsaka yung rear disc na Kamui. So may meeting lang tayo, medyo malayo sa Caloocan, kaya sana hindi tayo masyado mapasabak sa traffic. Tapos kwentuhan din tayo. Tara, let's go. Oh, alam nyo, dito palang traffic na. Anak ng tupa. Ay hindi, may kotse lang pala. Sa totoo lang, ayoko umaalis ng Sabado kasi yan ang pinaka-traffic na alis ko lagi. Parang lahat ng tao ay nasa labas. Kasap muna tayo mga brokies. V-Power gas. Ligo. So full tank mo na, sige. Kung tatanungin yun, malakas ba sa gas yung Aerox? Sa totoo lang di ko maalam. Kasi hindi naman natin nagagamit pang araw-araw to eh, 'di ba? So tinatakbo ata na ito, magpa 500 pa lang eh. Lately kasi talagang na ano tayo na BBC. Kwento ko na lang sa inyo mamaya kung anong kinakabisihan natin para at least may idea kayo. Ay, napakaganda ng panahon para magmotor. So medyo matagal-tagal na naman tayo hindi nakapagmotor, no? Ay, sana hindi ganun kalala ang traffic. Sabi ko, punta tayong Caloocan ngayon. May meeting lang tayo sa Royal Moto Club. So ito yung pinakamalayo na pupuntahan ng motor siguro, Caloocan. Dito ako dumadaan lagi, pero pagkagabi, mga alas 10, pag magtitimog kami inom. Yung dumadaan dito ng umaga kasi traffic yan. Pero ngayon naman kasi weekend, so maya Sabado ngayon, kaya medyo Diyos ko day ang traffic mamaya niyan boy. Tas holiday rush, ay ang sarap maglabas-labas nun. Mapapatambay ka sa kalye. So mapapansin nyo mga brokies, medyo nadidelay na naman yung upload natin. Hindi na naman bigla ganun ka-active. Hindi naman tayo tinatamad, no? More on na busy lang talaga tayo for the past couple of weeks. Kasi may pinagkakabisihan lang na bago. Medyo pinaprayo ko kasi hindi naman tayo plastic, may pera eh. Nakatikim ng pera ng konti eh. Sayang, di ba? So kung mapapansin nyo, recently nagsustories tayo about trading. So sa mga nagtatanong kung ano yun, forex trading yun mga brokies, no? Sa forex trading, ang tinitrade talaga namin mainly is gold. Gold lang. Pinsan ko nagpasok sa akin dito si Awel eh. Ako naman kasi before nagki-crypto ko, pero kumbaga kung tatanungin nyo kung magaling ba ako, hindi. Technical analysis, very basic, pero sablay pa. Kadalasan sablay, kaya talagang natatalo ko. Or meaning, nauubusan ako ng pera, diba? Nasusunugan ako, ganun. Eto, ang kagandahan dito sa napasukan ko kasi, may community siya. So, may mga coaches dyan, natuturuan ka about technical analysis, basics, tapos iba-ibang method kung paano magte-trade. Nandun na siya lahat. Tapos di lang yun, may mga coaches, yung mga coaches na yan nagsasend din ng signals. So when I say signals, para sa mga hindi pa nagtitrade, kumbaga sasabihin nila kung kailan ka magbebenta ng gold, kailan ka bibili, tapos kailan ka magti-take profit. I-input mo na lang siya, in short. So mayroon namang mga idea sa trading, syempre. Kumbaga sasabihin nila kung saan zone ka papasok, usok, ano yung SL mo, ano yung TP mo. Kumbaga nandun na lahat. Pero syempre hindi naman lahat ng trade ay panalo. So risk management pa rin napaka-importante, di ba?
Hindi naman ganun kadali kumita ng pera, sa totoo lang. So kailangan i-manage mo rin talaga yung risk. Hindi ka pwedeng all out sa isang trade. But definitely you will understand it more pagka napasok nyo eh. So yung community pala mga brokies, meron siyang Facebook GC, tapos meron ding Discord. So sa Discord merong ano dyan, merong nagla-live scalping na pwede mong sabayan. Tapos nandun din yung mga courses, yung mga signals dun din manggagaling sa Discord. Organize siya. Maayos yung mga tao sa loob eh. Hindi rin naman mga basta-basta. Kaya confident daw, kaya ako magugulat kayo ngayon tayo nagsishare ng mga link na ganyan, di ba? Kumbaga kasi medyo tiwala ako eh. Tapos kagandahan kasi mga brokies, yung unang ano mo, yung unang deposit mo times 2 siya. So kunwari nag-deposit ka ng let's say $100, yung pwede mong i-trade is $200. So $100 na balance mo, tapos may bonus ka pa na another $100. So total 200 yung pwede mong i-trade. Ganun siya. Kaya medyo, alam mo yun, there's room for error, in short. Nakakatuwa lang kasi alam mo yun, yung opportunity to grow dun sa community, maganda eh. Basta okay siya. Again, if you're interested, maglalagay ako ng link dyan. You can sign up. Pero pag nag-sign up kayo mga brokies, Diyos ko, i-message nyo naman ako kasi yung iba, na-stress ako. Ang daming nakapending ng accounts, tapos hindi naman nagme-message sa akin na nag-sign up na pala sila. So parang medyo na-spam yung na-spam yung website. Pero all goods naman, na-contact naman na natin. Basta again, if you're interested, message me, tapos sign up kayo sa link, then we can discuss further. Kung sa mga interested lang kasi sa totoo lang, tinesting ko naman siya. Medyo ako, basta pinasok ko, pinsan ko naman yun nandun, kaya medyo tiwala ako. Pero nag-research din naman tayo, kumbaga pagpasok ko, nagpasok ako ng $1,000 USD. So $2,000 yung tinitrade natin. So nananalo ako ng mga $30 muna. Syempre nag-withdraw muna ako, diba? Tinatry ko kung makakapag-withdraw. Wala naman naging problema. So yung withdrawal sa GCash, yung deposit pwede rin sa GCash or bank, ganon. Basta may proseso siya, maayos, nakaka-withdraw. Kasi yung iba nagkakaproblema sa withdrawal eh. Kaya alam mo yun, baka mamaya kasi trade ka ng trade, up ka, profitable ka, tapos di mo naman malabas yung pera mo. Alam mo yung ganon, medyo yun yung nakakatakot. Ito, na-testing naman natin siya, legit. So all goods. So kung tatanungin mo magkano ba yung minimum na deposit dyan, para sa akin pinaka-safe ka kasi talaga na meron pang room for error is $100. Siguro mga nasa magkano ba ngayon yun? 5,900, 6,000, ganun. Safe ka na doon kasi $200 yung pwede mong i-trade. Para sa akin lang Basta kung interested kayo mga brokies, sign up kayo dyan sa link, try natin ilagay dyan sa baba. Tapos message nyo agad ako para tulungan ko kayo, no? Nagsiset up ako ng call ngayon, in a week siguro 2, para yung sa mga interested. Medyo na pressure ako, nagulat ako kasi maraming nagjo-join. So una, iniisa-isa ko lang, masyadong hassle. So ngayon parang group call na lang, doon ko na lang dinidiscuss. Basta okay siya for side hustle. Sa totoo lang, kung seryosohin mo, kahit i-full time mo yan kasi may pera talaga. Pero syempre, huwag ka lang makulit na parang lahat ng trade niya panalo. Diba kasi sa isang trade, kahit ilang entry ka pumasok, depende sa iyan. Paano kung nalaglag yung trade or hindi siya successful, diba? Patay yung kapital mo, mga ganun. So talagang risk management yung kailangan. Huwag ka magpapakumpiyansa, yun lang yun. Ako nung una, feel na feel ko kumbaga parang hit or miss yun sa akin Taas ko siguro sa isang trade, magdo-12 na entry ako, mga ganun. May kakulitan. Syempre pag goods yung trade, talagang paldo-paldo ka. Minsan $800, 1,200, mga ganun, basta mataas. Pero syempre pag natalo yung trade, ay putya, iyak ka talaga. Talagang kakaamot ka ng matindi. Pero enjoy siya mga brokies, yun lang masasabi ko.
Tapos syempre para sa akin, mag-aaralin mo pa rin siya. Huwag kang basta-basta aasa sa signals, di ba? Mas maganda yung may sarili kang technical analysis para, alam mo yun, kahit walang signal, nakakapag-trade ka. Tsaka kaganda kasi sa gold, kunwari pataas yung presyo, pwede ka mag-buy. So kunwari nag-buy ka, dapat yung presyo pataas. Ngayon, kung yung gold pababa yung presyo, pwede ka mag-sell. So pag nag-sell ka, dapat yung presyo ng gold bumaba. May ganun siya. Kaya alam mo yun, pababa or pataas yung market, may opportunity ka pa rin kumita. Parang ganun, diba? Wala lang, na-share ko lang. Baka kasi magtataka kayo, ano na naman mga pinagagawa ko, sobrang tamad ko na naman, kaya nananahimik ako, hindi ako nag-upload sa YouTube, Facebook, mga ganun. Nabibisi lang mga brokies. Medyo na-prioritize natin to kasi sayang kumbaga sayang yung opportunity. Then again, if interested kayo, lalagay ako ng link dyan sa baba. Sign up lang kayo dyan. But pagka sign up nyo, just ko i-message nyo para i-walk through ko kayo anong gagawin natin next, no? Ayos ba yun? So yan, sinagot ko na. Para sa mga nagme-message, ano na, ba't wala ka pang upload? Ano nangyari sa 232 mo? Ganyan-ganyan. Wait lang, boy! Busy lang tayo, boy! Ang meeting ko alas 10 pa. Alas 9 nandun na tayo. Napakaaga natin. Ano kasi, kala ko kasi sobrang traffic. Kasi grabe yung traffic ngayon, di ba? Ewan ko kung nakita nyo yung nangyari sa Marcos Highway. Diyos ko, ang lala. Nung araw na yun, nasa labas kami, nasa Ayala Feliz kami. So hindi kami makauwi kasi alam na namin hindi talaga gumagalaw kaya hindi ko na tinangka. Talaga di na ako nagpalipas muna kami ng oras. Tapos alas 10 na, wala pa rin. Na 11 nasa Feliz pa rin kami. Ginawa namin, nag White Plains muna kami noon. Tambay-tambay na lang kami kaysa naman tumuha ka sa traffic. Tapos ang akala ko, sabi balita, may sunog daw, may sunog. Wala naman pala sunog, sadyang traffic lang talaga. Kaya putya, sabi ko, kaya ngayon medyo trauma na ako sa mga labas-labas kasi kaumay. So, kahinaan natin yung traffic na yan Shell nga muna tayo. Shell. Sa totoo lang mga brokies, ito lang problema ko dito sa motor Tingnan mo, parang syempre sa mga pinagkakabit natin, hindi mo na siya pwedeng iwan kung saan-saan. Hindi naman sa magja-judge ka, pero alam mo yun, parang andali nakawin ng mga pyesa niya. Syempre pag dinakaw yan, hindi naman basta-basta presyo niyan, 'di ba? So masakit siya. Tambay muna tayo sa Shell. Bilis lang. May event daw sa Royal Moto Club. Baka sarado yung daanan. Diyos ko day. Problema sa akin, tanga-tanga ako sa daan talaga Alam mo yung wala akong diskarte sa wala akong diskarte sa daan. Hindi ako matandain. Kaya hindi ako pwedeng walang waste, sa totoo lang, pagka hindi ko alam yung pupuntahan. Dates talaga ako dun. Medyo hirap. Traffic Sabado traffic. Aray ko. Aray ko. Minom ako ng kumaya ako ng sandwich saka Red Bull. Antok na antok kasi ako, boy. Kutya, di pa ako nakakatulog ng maayos. Natulog ako kagabi siguro mga alas 3, alas 4. Gumising ako ng mga alas 7 ngayon. Yan, lagi yung puyat. Kasi yung trading, buong araw yung market niyan Yung dati talaga buong araw ako nagde-trade, which is mali. Kasi syempre yung risk mo nun, kada signal pinapasukan ko lahat niya kasi nanghihinayang ako Pero isipin mo, sa trade kasi mas maganda kung less trade ka sa isang araw, mas maganda. Pero kumbaga, kunwari may trade ka, dapat sobrang solid, tas ma-maximize mo na lang. Buong araw yun ginagawa ko, nakatutok ako sa cellphone.
Pagalitan ka pa ni Janry, ang ginagawa mo, baka sinong kachat mo dyan. Char lang. Gets naman niya yung ginagawa ko. Traffic, man. Sana hindi traffic pa uwi mamaya. Grabe pa NLEX, oh. Traffic. Iba lang talaga pag naka-scooter ka, no? Hindi ka kakaba-kaba na, alam mo yun, alam mo kahit traffic, buhay ka pa din. Pag big bike, Diyos ko po, gold block sa'yo. Saan ina mo, sarado, boy. Saan ako iikot nito? Pwede ba dyan? Lulusot lang ako dyan. Dito lang yan, di ba? Thank you, boss, ha. Kaya, boy. Putang na, may event pala dito. Sabihin, ipal-ipal pa tayo. Pandiinan pala yung mga nandito, boy. Ayun. Pwede dito mag-park, boss? Sa cafe, may meeting lang ako, Royal. Okay, thank you. Saan ako umikot? May event pala. Sarado kasi, sir. Ha? Kaya nga. Ang di gaya. Iya. Okay. Dali. Boss, thank you, ah. Salamat, ah. Ingat ka. Let's go. Naipit tayo, eh. May event kasi hindi ako makalabas. So, tapos na yung meeting natin. Uwi na tayo. Sana hindi ganun ka-traffic, mga brokies, no? Para nakakatamad umuwi ng traffic, eh. Alam nyo naman yan. Ganda nito. Grabe, napaka-pogi. Tindi ng truck, ano? Sampahan lang ng motor yan, for sure. Tayo'y uuwi na. LC. Grabe yung mga rig dito. Putsang, gaganda. Ay, sana wag kang umulan, boy. Pero may raincoat naman tayo dyan. Suot na lang natin pag umulan. Oxford yun, from Moro Market. Hindi ka mababasa. Matik. Promote yun. Parang di ba malambot yung gulong ko? Di naman. Kala ko lang pala. Praning ka lang, Turkey. Kasi hindi ka naman na nagbomotor. Medyo natigil na naman tayo sa pagbomotor, sabi ko nga, eh. Pero ayusin na natin. Medyo naunong balik yung gigil ko dito sa Aerox. Ngayon ko na lang ulit nagamit, eh. Sarap, eh. Pero bitin. Hindi siya powerful charge. Gago ka. Kos pala yung anong ko. Ang tindi lang ng panahon ngayon, ano? Diyos ko, ulan ng ulan pa rin. Parang alam mo yun, hindi mo na matansya. My gosh. Pare ko. Ngayon, parang uulan na naman. Where we heading? Where we heading?
Sarap lang talaga pag scooter, ano? Comfortable. Pag big bike, kakabahan ka talaga sa mga ganitong lakad. Kunwari ganito, Caloocan ka, tas Antipolo sa Sabado, ay Diyos ko, party talaga singit mo nyan. Lahat ng pwede pagpawisan sa'yo, pagpapawisan niya, boy. Sana hindi traffic. Walang kaya nag-traffic dahil dito. Dahil dyan! Yun lang pala yun. Grabe tagal kung di nagmotor mga brokis. Sabihin nyo, what's new? Ang bago dun. Ikaw motovlogger na hindi nagbo-motor. Grabe, napakabilis ng panahon, ano? Magpapasko na, New Year. Magka New Year's resolution na naman tayo for 2026 na paulit-ulit lang naman, di ba? Broki natin siguro yun, ano? Sup, broki? Hindi ko na nilapitan, wala akong sticker, boy. Wala akong dala. Taka mo talaga, Torky. Kita ko sumisilip eh. Alam mo, minsan lang pagka ganyan, alam mo yun, nakakahiya kasi minsan baka sabihin po siya, alam mo yun, titingnan ka tapos medyo sisipat-sipatin ka kung ikaw ba yun. Nakakaya maunang bumati kasi paano kung hindi naman pala ako binabati? Alam mo yung ganoon. Kaya baka mamaya isipin nyo kasi masungit ako and all eh. Di naman sa ganoon. More on ano lang, more on syempre tumatansya-tansya rin kasi tayo. Yun lang naman yun. As I was saying, papasko na, mag-New Year na. Ano ba mga ganap nyo mga brokies ngayong holiday season? Comment down below. Ano to? Mall ba to? Ako baka ako Hong Kong kami na. Doon kami sa Hong Kong magpapasko eh. Hong Kong. Alam nyo ba, mag-birthday ako sa 16 December 16. Hindi ko alam kung kailan ma-upload to. Try natin i-upload na maaga. Pero ano, wala, alam mo yung wala na akong hilig na maghanda-handa. Ever since naman, parang hindi, di ba nung bata tayo medyo na-excite tayo pag mag-birthday na, shit, mag-birthday na ako, ganyan. Ngayon wala na akong pakiboy. Parang wala na lang. Okay, birthday ko, tapos na, dadaan lang yung araw. Pero hindi na yung tipong sobrang na-excite ako. Walay nang ganun eh. Kaya wala, baka ewan ko, magdi-dinner lang siguro kami niyan. Or samyup. Usually pag birthday ko nagsasamyup kami. Kausap ko kasi motomarket din last time. Ay ko, pwedeng mag-set ng tambike dyan sa ano eh, sa motomarket Libis. Eh kaso magagahol na tayo sa oras eh. Yun yung problema ko eh. Hindi na uubra. Kumbaga ano na, gahol na sa oras. Pwede bang kumaliwa? Kumanan? Wala pa pwede kumanan. May ihi ako. Shit. Sa mga nagtatanong nga, sa mga nanghihingi ng update dito sa Aerox mga brokies, ano bang gagawin natin sa karga? Abang-abang na lang. Pero malamang sa malamang di na natin maaasikaso ngayon December to. Medyo gahol na tayo sa oras eh. Hindi ko sure. Siguro early next year. Next year na, no? Di man tayo nagmamadali. Basta ang pinag-iisipan lang naman natin is syempre 232 na pang touring. Tapos
ano ba yun? 195 ba? 198? Hindi ko alam. Basta yung 19 something or hindi 185 eh. Basta 19 something. Para hindi daw ganun kahirap i-maintain. Basta let's see. Pa-finalize natin lahat yan this December. Tapos execute natin ang January. Diba? But again, comment down below pa rin if you have suggestions para binabasa ko naman yan, no? Sana ma-upload ko kaagad tong video. Sana ma-edit ko ngayong araw, Sabado ngayon, tapos ma-upload ko bukas Linggo. Sana. Sana. Sa builder, hindi pa naman natin na-finalize kung sino talagang gagawa dito. Pero meron kayong mga mako-comment dyan or even matatag para at least makapag-check tayo ng presyo. Pero may mga nakakausap naman na tayo. So sabay na natin yan i-finalize. Grabe, buhay pa yung Wave S, oh. Ang ganda pa. Lupit nun, ah. Ay, Marcos Highway na tayo. Swabe lang yung biyahe, ah. Sarap. Swabe lang. Ayan. Bitin talaga, bitin. Wala, karga na to. Char. Karga ka pa, di ka nagbumotor, Torque. Dami mong alam. Ay, no.